7 may kitang bayad natin talagang hirap na hirap ako mag-budget. Buti binalik yung sobrang bayad natin. Bibili pa ng minivan si $7,000 lang naman minivan. to check sa heartbeat. Ewan ko, hindi ko ganyan. Everyday. Pinalitan ko na Everyday. Do your heartbeat. Link kita ng ganun na lang. No. Wallet mo. Bilhin mo. $5 na tatanungin pa. Hindi nga, baka ako magtatagal kaya yung doktor appointment natin, baka nakalimutan mo. Cellphone mo na sa'yo. Minsan nakakaawang ko yung mga ito. Pero baka kanina pa ito nanghihingi ng panggasolina. May doon si Vilma, kahit $2, bibigyan ko siya para makabili ng konting gasolina. Nagagawa nilang hanap buhay yan eh. May baya ka ba? Nangihingi rin.
ako sa kanya. Ay, baka kanina pa dyan eh. Baka modus lang yan eh. Kaya lang eh. Baka nga totoo eh. $3 lang naman. $3 ba yun? Dapat $4. Ayun. Uy, dalawa binili mo. Bayad magkano ba yan? 14 over ng something. Balik tayo mamaya dyan. Daming corn na bago. Nakuha ko hindi okay. Kaya binalik ko pa. Saka 20 expiration di to 27. Eh, kung pa lang naman ngayon, 14. Ay, naharang talaga nila doon. Ang ganda rin yan, ha? Hyundai, Kia pala. Mahal na rin ang mga Kia ngayon. May stop pala doon. Pag ako nanalo ng loto, bila ako ng dalawa niya. Mahal. Dalawa lang. Sa Mercedes-Benz. Baka hindi mo na maikukuha ng kaya hindi mo mapaparinit, wala kang pambayad ng problema, may sakit tayo parehas eh. Tingnan nga natin kung may labasan dyan. Mas malapit na dyan eh. Ah, meron. Date and place sign. Isa lang. Ayan. Ito, date and Okay, lagay midday. Ay. Huwag na lagay date eh, kasi tapos ko na yan eh, yan yung last year eh. every year ba nagbabago? Eh, sa license tab yan eh. Yung nasa bahay siguro yung license tab niya nun. Ewan ko baka naman na din eh. Ah, dito yata yung bago. Dito yata yung bago. Yan luma yan. Ayan, tama, 27. 27 na ba ngayon? Next year. 26 pa lang ngayon. 526. Ay, may perma na pala. Ayan, pero Kasi lagay mo na dyan. Para sana to. Oh, yung lisensya ko. Temporary. Hindi mo nalagay yung ipit na yan eh. Hindi masara ng maayos. Yung dalawa lang naman na yan. Ito. Okay.
na meron punta na dito. Mas maganda pumunta dito, may parkingan doon sa Parkingan saan? licensing. Wala ka ng parkingan sa license. Long Acre Industrial. NBI Nakawatan. Basta. Yung pala maraming kaso to. Sino? Yung sumasagot. So, Oo. ay pala siyang kaso. Binuking siya ni Kuan. Hindi Sino? ni Robin. Ah, sinabi kahapon? Hindi, ang kagabi yata. Hindi ko naman narinig eh. Yung matalag na eh. Ibigay po sabihin hanggang ngayon, ibigay sa plato kung nag-i-exist. Dapat may notice na isa po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso harapin. Precisely lang alam, inintay ko nga po yung notice na ombudsman. Pag meron na yung wala po ba yung notice hanggang ngayon? Wala pa po. Kaya nadyan ka. Wala ka pang notice. Yun nga, naantay ko kasi lang din natin. Kasi meron pa kaming certification of taking okay. Inaantay ko po yung mas maganda po maharap nyo agad. Definitely, hindi na namin po kasi napakahalaga po ngayon ito. Yes, sir. Ito po ay pinag-uusapan natin. Kapalit yun. Na hindi siya makakasuhan. Opo, at ito po mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft. Robbery, extortion. Mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we appoint the noise, which has finished the job, sir. Opo. Meron pa po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung story ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, SAR, hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakalaban nung sa? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung Yun. Ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batik natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batik naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, Nicolai, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niya? Yes, sir. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov Ito na ba ay yan? tungkol sa Ano ba threat yun? na pumapasok sa mga pamilya ng mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako. Gusto ko lamang itong alamin din. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov Ito na yata. sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think na makakasagot po yan yung honor yung director po namin. Ako kasi nabanggit nyo kanina sa usapan ko ninyo, si Baste. Na sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat mo. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste
na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy Sagutin po namin na ito ang nakahanap namin. May dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek po namin doon sa DI. Yung dalawang Chinese na yan, I think, may wala mo rin isa kahit maalala na binatong sa iba. If I'm not mistaken, arbitrary nito. Yung notary, hindi na wala. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema yung ano, sasagutin po namin yan. Sasagutin Hindi niyo po nasagot magmula noong February 29 kasi wala po yung official na police galing sa mga siya. na makarating po sa inyo. Wala po yung wala po lang. Nag-i-exist pa yung kaso. So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-exist. Dapat may notice na po sa ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso nakarating? Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron na ako Wala po kayong notice hanggang ngayon? wala po po. Yun nga, inaantay ko kasi yung sagutin namin. Kasi meron po kaming certification ng taking of green. Inaantay ko po yung mga Mas maganda po, maharap niyo agad. definitely Lalo hindi na naman nila po. nagkakuan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito po mga kaso na pinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we appoint the noise. We just finished the job, sir. Ano po akong tanong? Pangatlo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa mga Yes, sir. at ang gaganda po ng mga sagutan ninyo. Alam niyo po ba yung historical background ng mga Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, SAR, kung di ako nagkakamali sa Russia. sa Russia? Sino po ba yung nakalaban mo sa? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung mga Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako. Gusto ko lamang pong alamin din. Yes, sir. Well, and so, Basta na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? FBI Sino ko. po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya? Siya po ang nag-take over ng NPFL Cup. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NDFL ka siya, pero yung sa system, Basketball, wala po po ako. Tanga-tanga kayo eh. wala po kayo. Hoy, hoy, alatado ka na. Ito na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NPFL Cup. Kaya na, pakipintot ka ito, gago na to, walang alam. Pakipintot gago na to, gago to, ano to, may katok, may katok, pakipintot nyo na, ilabas nyo dyan, ilabas. Ilabas nyo. Kala mo kasi na naman ito. Walang alam ang gago. Hindi niya alam si Sara Duterte lumabas sa mga komunista. Makasalong sa lipunan yan. Pakipintot
kasi yan. Gago, walang alam. Dinaladala niyo dyan, walang alam o nagtatanggap na walang alam. Inutil. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol doon sa threat ng Pangulo. Ang pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ng pangalawang Pangulo. During that Yes or no lang po? during that time, ongoing mo ang validation. Yes or no, yes or no, katong. Marami katong. Hindi po, ongoing po ang validation. Sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cyber crime division is concerned, back then, So ngayon po, yes or no po? Ngayon po, sir, mahal naming saksi. Ngayon po. kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka mayroon ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answered by yes or no. And I think Yes, sir. Attorney answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir. Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:30. and 23 Ano na? detailed events leading to the emotional outburst did not seem complete. And that's what I'm trying to elicit from Attorney Lotto, our witness, because when we say that we had considered the bigger picture and all the Doon facts sa kabila. and Hindi ka circumstances natatawid ng dalawang leading to. to the cases of grave threat and Ay, pala, inciting to sedition parking. that were recommended, we want to understand the Alam mo, ginagawa ko, bago ako bumaba, pinapump ko muna yung gas. Okay. Hindi ako nagdadalo. Ikaw, pag nag-park ka, uulitin mo ulit. Lotto. What I've been trying to ask is not just the utterances which we've Relentless daw, relentless. Itong loto na ito, na ambulansya, nagkakanda. Wala talaga, magkatong talaga. there were attachments or transcription, but the transcription would not be considered October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it na miyembro ng media, and you ask them factual information. Did you also ask them about the emotional state ng mga kalahok sa media, yung mga pangyayaring naganap bago ginawa yung mga naturang pahayag? In short, not just the factual statement, but the atmosphere. Wala po yung Should you not have asked the members of media and the other on why such a highly placed person would give such utterances, because such conditions existed that might have elicited it, but you did not do that investigation or at least conversations with the members of media. I leave it at that. Thank you for answering my questions. Thank you, Senator Judge Legarda. Senator Judge. Kaya ko, may mga veggies. So, sa
ano ha? Ni Padilla. Talaga siya nag-research. Makuhusay mga abogado niya. Sino ni Sarah? Yan Robin. Pinakita niya yung opisina niya, mga sikat na mga kilala ring abogado, mga abogado niya. Within the realm of what we call protected political speech, and it's Paano ka, Sarah? Hindi. somehow Yan ang bumaliktad eh. Ha? Yan ang bumaliktad. Yan ang Yan bumaliktad. anak ng kwan yan eh. Kaya maraming galit sa kanya. Kristiyano ka pa eh, pastor ka pa eh. Ito po si Villanueva, mga kareaksyon. Siya po ang niligtas nung si Jesus Cristo rin mula.